May ganun. Tinitingnan kasi akong ibon ng ingay niya. Narinig nyo ba? So, punta ako ng Centrum kasi pipikapin ko yung package. Tinamad yung nagde-deliver kagabi kasi sa sobrang dilim na. Doon dinala sa center. So, kukuhain natin ngayon mga beshi waps. Ang ingay nung ibon. Tingnan nyo yung kapaligiran namin. Orange na siya. Nandiyan yung sister-in-law ni Opay. A few moments later. Tagal ko matanggal nung susi dun sa lock ng bike ko eh. Sira na kasi. Makalawang na. Tagal na kasi yung bike na yan. Tagal di nagamit. Pinili ko lang online. Kalawangin ng mga besyo. Dito na ako sa sentro. Bili muna tayo ng prutas. So, 99 lang ang lalaki. Wala ng prutas ang aking alaga. Masarap to, parang lechong paksiw. Tayo na. Sabor. Ano kaya dito? Ito. Ito, kailangan ko nito at saka nito. Yan lang ang bibiling ko. Chocolate. Ano ba yung chocolate dito? Chocolate. Ito. Favorite niyo pa. Dalawain ko na. Favorito niya to. Tapos, yan lang bibiling ko. Kukain ko na yung aking package. Dun. Bayad muna tayo. Sad mga besh, wala pa daw. Mamaya pa daw yun. Nakakaloka. Makareceive pa pala ako ng isang email para doon. So, balik ako later or tomorrow pag na-receive ko yung email. 3 hours later. So, mga besyo, alas 3 na ng hapon. Babalik ako ng Centrum kasi kaninang umaga, wala pa dun yung package. So, ngayon, nag-email na sa akin na nandun. Kukuhain ko na siya ngayon. Pagod ako dun mga besh. Buti na lang di umuulan today. Punta ako dun ulit. Ito na siya mga besh. Excited na ako mag-unboxing mamaya. So uwi na tayo. Wala man ako ibang gagawin dito. Ito lang. Tinamad kasi idiretso sa bahay. Kaya dyan na lang iniwan para isang bagsakan. Nakulong ang nagdi-deliver ito eh. Later. So, ayun, nakauwi na ako ng bahay. Ito na ang aking kinuhang package. Magluluto muna tayo bago tayo mag-unboxing, mga besh. Ipapakita pala ko sa inyo. So, yung kamote ko, ayan, may dahon na. Tapos yung mga lemon ko, may bago na naman siyang bulaklak. At ito, nag-yellow na. Ibig sabihin, mahihinog na siya. Diyan lang yan sa loob. Pag medyo mainit, nilalabas ko. Pero kailangan ipasok kasi masyadong malamig. Machuchugi sila sa labas. Ang ganda na ng aking kamote. Makakakain ako ng talbos ng kamote. After 5 years. The next day. So, mga besyo, tayo ay mag-unboxing. Nandito ako sa taas. Kaya kahit ang ulan. Wait lang. Hanapin ko yung gunting ko at bubuksan natin to. Mag-unboxing tayo. Kirain natin. Wow! Wow! 7 pieces to. Siyempre, alam niyo sa Shein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano ito? Jumper to, jumper. Ay, wow! Cute! Ganito to. Paano ba to? Taran! Let's try. Pero siguro mas maganda meron ito. Hala, ka-cute. Wait lang. Aww. Taran! Cute, no? Pero pang summer siya. Ang cute yung pagkakaganyan niya.
Tapos comfortable siya. Medyo see-through nga lang. Medium na to ha. So, ipapatong natin to ngayon. Ano ba to? Yan na, nagkasabit-sabit na ako. Baho, ano? Stock room. Cute! Tapos nakaboots ka lang. Ay, bongga. Oh. Cute. Nakaboots. Hindi nyo kita yung sayang. Nakaboots ka. Cute, di ba? Pero medyo parang hindi ko sana hanggang dito. Kaso dyan lang siya. Pero, it's so cute. Nice. May isa pa lang bang pwedeng doble. Saan na yun? Ito. Meron ako nito pero pinamigay ko kasi hindi ko alam paano siya i-suot. Ayan o. Wait lang. Pwede na to dito eh. Ganyan. Tapos tingnan nyo. Ganito kasi mga pormahan dito pag summer, pag winter, patong-patong. Para hindi ka lalamigin. Sabi kasi ng mga Dutch, it's not the weather. It's the way how you dress. It's a proper clothes. Oh, ganyan yan. Pero, pwede namang, yun lang. Tapos nakapantalon ka or naka-skirt. Pwedeng ganyan lang siya, oh. 'Di ba? Pero malamig dito. May isa pa. Barin natin 'to. Taran! Ang cute din ito. Pwedeng pang summer. Pwede siyang pang summer. Kahit yung jumper. Pwede din pang summer, pwede din pang winter. Mas bagay to dito, no? Cute. Dress din to. Kaboots ka lang. Nakasaking sa makapal. O, 'di ba? Galing. May isa pa. Ito. Ay, ito naman. Dress talaga to. Oh, hello. Ang ganda, moms. Cute. Wait lang. Saan. Baliktad. Ba siya. So, ito pala yung pang winter. Ito pang winter talaga to. Baliktad siya. Tapos, yung kulay pink. Asan na yung pink? Ayan tayo. Saan na yung pink? Hindi ko makita yung pink, mga besh. Ito. Bagay to dito. Medyo ang dapat pala is mo lang to. Medyo maluwang. Yan. Para na-emphasize yung neckline. Ganyan siya. Pero dapat, medyo masikip to eh. Ganun to. Oh, diba? European na talaga ang outfitan. Kasi dati, hindi ako marunong umoutfit pagka winter. Basta doble-doble lang yung suot ko. Oh, wag kayong mabaya. At least kahit paano marunong na ako magdamit ngayon, hindi katulad dati. Sana ako magsisimba. Ang laki. Dapat wala. Small to. Expectation versus reality talaga, mga besh. Pero pwede na siya. Ito lang. Medyo puputulan lang dito. Tapos ibabalik yung garter. Yun na yung problema niya. Pero, ano ba to? Tawa ko sa sarili ko. Pero okay naman siya. Bagay yung binili kong sandals sa Ukay. Papakita ko sa inyo. Ito, binili ko sa Ukay. Nung last weekend sa city. Okay naman siya. Igaganyan mo lang siya lalagyan mo lang siya ng belt. And then okay na siya. And then ito nga, laki kasi. Yun, lilitan na lang. Pero this one is pang winter talaga. Kasi mainit ko. Makapal yung tela niya. Hindi siya pwedeng pang summer. And last na. Ito pang summer lang talaga to. Hindi pwedeng pang winter. Ay, bet. Kamusta naman yun? Medium na to ha. Maluwang siya dito. Kumaganyan. Kamusta naman yung pakpak ni Darn? Ano ba naman to? Wala ako. Ano ba yan? Well, ayusin ko na lang siya. So, cute nito. Dress siya. Hanggang, parang 2 inches above the knee. Ganun. Ay, nag-answer niya. Ano ba naman to? Siguro, iskoran ko to 8 out of 10. Ayan, gaganyan na lang yun. O kaya sa likod. Ganun. Tapos ito, 7 out of 10. This one, pwede ng 8 out of 10. Ito,
7 out of 10. Pero pag dinili ko to sa washing lily, ito kasi mainit yung washing. This one, maganda to kaya 9 out of 10. And ito, 10 out of 10. Perfect! Sabi ko na pag-unboxing to mga besh. Maiba naman tayo ng vlog para hindi puro luto. Pero this one, I really like it. Pero siyang katela nung white ko na sinuot sa Belgium trip ko. Ganun. Ganda niya. Pwede din siyang pang winter. Yun nga lang. Pang indoor lang siya. Di siya pang outdoor kasi maikli siya. And then at the same time, ganito siya sa likod. Oh. Yarn! Ganyan siya. Tawa na lang tayo sa sarili natin mga Beshwap. So, that's it for today's video na Inday mga Beshwap. Bye for now! The next day. Ayun, nakabili na ako ng ribeye na steak. Punta akong grocery, may bibili na akong mga bagay-bagay. A few moments later. Ito ay kaki. Di pala yung nakaano. Pechay maliit. Mais. Talo pang bola na yun. Uwian na mga Beshwap. Alam nyo ba napakalaking tulong nitong bike kong to. Ang bigat niyan. So, ayun. Uwi na tayo mga Besh. A few moments later. Highway na mga Beshwap. So, tatawid na tayo. Ay, may sasakyan pa. Wait lang. The next day. Hello mga Beshwap. So, lumabas ako. Pupunta tayo sa woods. Dahil tayo ay mga hunting ng kabute. Tayo mag-e-entrance. Dito tayo lalabas mamaya. So, let's go. Sa go. Labas tayo. Ayoko matulog. Wala akong magawa. Dito tayo sa kakahuyan. Maghanap tayo ng kabuti. Nagpalinis si Mayor, oh. Yung palagi ko naririnig, akala ko naga-power, so kuwan pala yun, yung blower. Pwede din dumaan dito. Pero doon na lang tayo sa main entrance. Main entrance. May ganon. Shoutout nga ho pala sa aking mga Beshwap dyan sa Sikihor. Hello Beshwap. So ayan, ang ganda ng tree. Tingnan nyo po. Maple tree yan, paglaki. Tama ba?
Hindi yan maple tree. Ito, money tree. Oh, di ba ang ganda? Pang Christmas. Wait lang. Dito yung may mga raspberry. Tsaka blackberry nakaraan. So, ito yung entrance. Pasok tayo. Sana di tayo maligaw. Gadab tayo ng kabuting pula. Tingin. Nagboots ako. Kasi pag yung puti ang sinuot ko, good luck. Nakapasok na ako dito nung summer. Kasama ko yung kaibigan ko, yung kapitbahay namin dito. Kaso busy siya kasi nag-aaral siya ng Dutch language. Malawak to kaya dapat alam mo pa uwi. Usually nagpapalakad ng aso dito. Ayun, so marami namang kabute but hindi ako makakita ng red. Hindi ako makitang red. Puro regular lang na white and brown. So dito na ako lalabas kasi paglabas ko dyan, bahay na namin. Ayoko nang lumayo. Ang dami nagpapalakad ng aso. Bakit ganun? Wala akong makitang red. Red na kabute. Katulad niya, no? Yan lang yung mga nakikita ko dito. Yan. Tapos, ayun pa, oh. Kita nyo ba? Saan na ba? Basta yun. Yan. Yan lang yung mga nakikita ko dito. Walang pula. Rinig yung mga aso. Kasi, uy, may nag-away na. So, yun yung mga aso, oh. Ayan, palabas na ako dito. Kasi dyan na yung bahay namin. Wala man ako nakitang kahuting pula. Wala naman yata dito nun. Uwi na ako. Yun na yung bahay namin, oh. Saan na ba? Yan. Ito, sa kapitbahay. Ito, bahay namin. Bahay pala ni Opa, di ko bahay. Tapos ito, highway na. Tcharam! Uy, yan na. Yan yung bahay namin ni Opa. Dito naman, yung front garden ni Opa. Which, marami ka na rin namang makikitang kabute. Like that. Kita nyo? Diba ang cute? Kabute yan. So, ayun siya pag di pa bumubuka. Is meron pa dito, oh. Hala, ang dami din pala dito, oh. Kita nyo yan? Dami pala dito, eh. Ayan pa, oh. Dito lang to sa likod ng, sa harap. Ayan. Kabute, kabute. Ang cute niya, oh. Yan siguro yan. Pag hindi pa na, ano. Yung po marami pa dun, oh. Oh, ha? Try kong hukayin. Wala, ito nga siya. Ang galing. Tapos pag bumuka, ganyan. Amazing. Ayan pa, oh. So, amazing. Tapos, ayan pa, oh. Ang dami. Sobrang amaze. Kakaiba talaga yung ano na yan. Kabute. The next. Hello mga Beshiwam! So for today's vlog tayo ay magluluto ng miswa. Kasi na-miss ko are, pero wala akong patola. Kaya miswa lang. Ito ay binili ko sa Almira Pinoy Store. Pinadeliver ko lang. As you can see, unboxing ako nun. So ito na nga, na-miss ko ang miswa. So nung ako ay nasa Pilipinas pa, ang inagawa ko dito since tayo ay walang budget, itlog lang aking nahalo. May carrots, mabili ako 10 pisong carrots kasi isang piraso is 10 pesos. So, carrots lang, tapos sibuyas, bawang, paminta, asin, at saka itlog. Okay na. Pero ngayon, nakalungkot si Inday kasi nasa Netherlands na. Charis. Ang arte. Meron na tayong giniling na beef.
Oh, baka pa yan ha, hindi baboy. So, ayan, hiniwa ko lang ang ating sangkap, which is yung carrot, sibuyas at bawang. And syempre, yung ground pork ay beef natin, ready na yan. Yan ay uh, burger patty, pero ginawa ko na lang ganyan kasi wala lang, basta yun yung mayroon ako bakit ba? So, yan, katulad ng sinabi ko, hiniwa ko na yung sibuyas at bawang sa maliliit na hiwa. Syempre, wala akong slicer o yung mga high-tech na panghiwa. Pagkatapos nating hiwa-hiwain ang mga dapat hiwain ay tayo ay magisa na. Maglagay ng mantika sa ating kawali, mga beshwap. Syempre, as usual. Tapos igisa na natin yung sibuyas at bawang. And then, pagkatapos niyan, syempre, ilalagay na natin ating yung beef. Napakabagal naman ng aking video din. Pero mabilis lang ako mag-vlog. Ay, voice over. Yan. So, inilagay na natin yung beef dahil nakaluwa nga si Inday Charis. Lagyan natin ng pampalasa, salt, pepper, at saka ang alam nyo na, yung pangpalasa, yun na yun, alam nyo yun. So, para lalong sumarap, nabubulol pa ako. Nilagyan ko siya ng cubes, pero yung vegetable. Hindi beef or hindi chicken yung nilagay ko. Maiba lang, para naman lasang gulay talaga. At ayan, pinag-iwa-hiwalay kong pilit yung mga giniling. Kasi dikit-dikit sila, gusto nila, sama-sama sila together. Pero hindi ganun. Kailangan maging independent na tayo sa bawat isa. Charis! So, pagka durog ko dun sa paghiwa-hiwalay ko dun sa ating beef, syempre, ilalagay ko na ang ating carrots. And pasensya na at medyo matagal ang aking action. So, ayan na nga, nilagyan ko na yung carrots. Baka sabihin nyo, hindi ko hinugasan. Hinugasan ko yun. But anyway, kahit di ko hinugasan yun, malinis naman yun. So, nilagyan ko na ng tubig at pinakuluan. After a few minutes, ayan na. Ulit-ulit. Ilalagay ko na ang ating miswa. Syempre, dapat malambot na yung carrots dyan. Kasi kung hindi, kawawa naman ng aking alaga. Kailangan soft na yung kinakain. So, ayan na nga ho, ang miswa, mga beshwap, ilagay na natin. Naalala ko pa dati, isang piraso or 2 pirasong miswa lang inilalagay at isang katerbang sardinas o itlog para lang magkasya. Natutuwa sa akin si Opa pag nagkukwento ako nun. Alam mo ba, Opa, sa Pilipinas, ganito kami kahirap, ganyan, ganto. Sabi niya, forget about it. Hindi ka na magugutom dito. Marami kang pagkain. Sabi niya sa akin, wala. Sinishare ko lang, kinukwento ko sa kanya na sobrang swerte ng mga tao dito. Kahit hindi ganun kayaman, at least hindi sila nagugutuman katulad natin. Pero actually, alam nyo ba, hindi sila mahilig sa pagkain dito kasi ang typical Dutch lunch nila ay tinapay lang. Even sa umaga, cereal or apple or tinapay, okay na sila. Tayo, 3 times a day, kanin dito, kanin dun. At ito na, hinalo ko na at ito na nga po, luto na ang ating miswa, mga beshwap. Tara ho at makain, mga besh. Later. Ubus ang isang kawaling miswa. Dumilis ako. Gumirit pa. Akala ko di niya magugustuhan. Nagustuhan naman.